Mapagpalang araw kaibigan, ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, no? Nandito po tayo sa barangay 103. Sabi ko parang ang lapit. Kuha ka na siguro din sa ako. Nagano po tayo, magsisiya tayo ng tungkol sa salita ng Diyos. Ito po ang poimen. Yan. Pinaalis ka talaga, Jake. Itong Biblia, pag gusto mong matuto tungkol sa salita ng Diyos, ang hanapin mo Biblia. Kasi dito po nakasulat ang salita ng Diyos. Wala pong ibang kinasulatan ng salita ng Diyos kundi ang Biblia. Opo, kaya lagi niyo tatandaan. Kaya ako po, pag nagsisiyar ako, nagbabasa ako, may dala ako ng Biblia. Kagaya ngayon, ang dala ko, poimen. Ang Biblia ng mga pastor. Ayan. Ngayon, bilang tao, tayo po ay mayroong mga obligasyon na dapat gampanan sa tungkulin. Tungkulin ang tawag dyan, na dapat nating gampanan. Gaya na sinasabi na nakasulat dito sa mangangaral. Okay, bago tayo pupunta sa mangangaral, tayo muna ay panandaliang manalangin. Panginoon Diyos, samahan mo kami ng aming pag-aaral ng Ebanghelyong ito. Sa pagkakataon na ito, buksan ang puso at isip ng bawat isa upang sa ganon paginabangan namin ang iyong salita. Ito po ang aming kahilingan sa ngalan ni Jesus. Amen. Naalala niyo po yung Lord's Prayer? Yung sa Mateo 6:9. Ama namin Diyos, nasa langit ka. Sambahin ang ngalan mo. Dumating nawa ang iyong kaharian. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa para nang sa langit. O, kita niyo po. Ang nakalagay doon, sundin ang kalooban mo dito sa lupa para nang sa langit. Itong mangangaral po, isa yun sa mga sinabi niya. Ito po, mangangaral 12:13. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi, matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat itong buong katungkulan ng tao. Anong sabi niya? Sundin mo ang kanyang mga utos. O, kanino utos? Utos ng Diyos. Kaya tayong mga tao, ang sabi, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Ang tao po kung minsan mahilap sa pagsunod sa Diyos. Mahilap. Eh bakit? Imbis na sundin ang kalooban ng Diyos, sa sinusunod nila, yung kalooban nila, magkaiba po yun. Yung kalooban ng tao at kalooban ng Diyos. Tayong mga tao, nilikha ng Diyos, binigyan ng buhay. Kaya yung binigay na buhay ng Diyos, ang sabi ni Apostol Pablo, dapat ay ganito ang ating gagawin. Anong nakalagay? Unang Korinto 6:19-20. Sabi niya, hindi ninyo paghahari ang inyong katawan. Verse 20. Kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ng Diyos. Maliwanag ang sabi ni Pablo, yung buhay na binigay ng Diyos sa atin. Katawan natin ito. Gamitin natin upang ang Diyos ay maparangalan. Yun ang ibig sabihin ni Jesus. Sundin ang kalooban mo dito sa lupa, gayon din sa langit. Yun din ang sabi ng mangangaral, ang buong katungkulan ng tao ay sundin ang utos ng Diyos. Kaya inutosan po tayo ng Diyos na sumunod sa kanyang kalooban. Ang problema po, ang sinusunod ng tao, iba. Ang sinusunod ng tao, yung kanyang kalooban, bago niya susundin ang kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, nilalabanan mo ang Diyos. Dahil sa pagayaw mo, sumunod sa kanyang kalooban. Pero,
Pag dumating ka na sa puntong nangangailangan ka, mabigat ang problema mo, kanino ka lalapit? Hindi pa sa Diyos. Bakit kailangan pag meron kang problema at saka ka lumalapit sa Diyos? Hindi ba pwede pag wala kang problema ay sumunod ka sa Diyos? Ang maganda, mas maganda yung wala kang problema at lumalapit ka sa Diyos. Oh. Anong sabi ni Pablo? Gamitin ang inyong katawan upang ang Diyos ay maparangalan. Oh. Pero ang tao po, kanyang katawan, hindi ginagamit para maparangalan ng Diyos. Eh bakit? Nakakita ba kayong taong mga palamura? Yung kanyang kapwa-tao, minumura niya. O kalooban ba ng Diyos, murahin mong kapwa-tao mo? Hindi. Kalooban mo yan na minumura mo ang kapwa-tao mo. Sabi nilang, yung iba nga, meron pang ganito eh. Kung ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gawin sa iba. Baka maganda rin naman yung salitang ganon. Kung ayaw mo minumura ka, huwag mong mumurahin ang kapwa mo. Bakit? Pag minura ka, nagagalit ka, eh ang totoo, palamura ka rin naman. Oh. Kaya tayong mga tao, ang utos ng Diyos ay parangalan ng Diyos. Paano mo mapaparangalan ng Diyos? Sundin ang kalooban niya dito sa lupa. Kasi nandito pa tayo sa lupa, kaya dapat ang masunod ang kalooban ng Diyos, hindi ang kalooban natin. Tingnan natin yung isa salita ni Pablo. Unang Tesalonica 5:16. Magalak kayong lagi. Sa 17, palagi kayong manalangin. Pansinin nyo, palagi kayong manalangin. Hindi sinabi ni Pablo, pamisan-misan ka lang manalangin, kundi palagi kayong manalangin. Sa 18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. No? Ikaw kaibigan nanonood ng video ito, pinasasalamatan mo ba ang Diyos sa buhay mo? O kaya mo lang siya pinasasalamatan kasi dumigay kasi yung pagkain? Huwag sanang dumating yung panahon na ang maganda, bago ka kakain, pasalamatan mo ang Diyos. Eh bakit? Sino nagbibigay ng pagkain araw-araw? Tingnan natin ang salita ng Panginoong Yesus. Kung sino nagbibigay ng pagkain araw-araw. Punta tayo ulit sa Lord's Prayer. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, dumating nawa ang iyong kalooban, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa para lang sa langit. In verse 11, bigyan mo kami ng aming pagkain na araw-araw. Sino nagbibigay ng pagkain na araw-araw? Ang Panginoon Diyos nandun sa langit. Tanong, kaibigan, pinasalamatan mo ba siya nang kumain ka? Oh. Huwag mo sabihin hindi ka nagpasalamat. Ibig sabihin, sa kabila ng binigyan ka ng buhay ng Diyos, binigyan ka ng pagkain, pero anong ginagawa mo? Hindi mo sinusunod ang kanyang kalooban. Na anong kalooban niya? Magpasalamat ka sa kanya. Amen. Tuloy natin yung unang Tesalonica chapter 5 verse 16, 17, and 18. Yan bang magpasalamat sa Diyos, kalooban ng Diyos o kalooban mo, kaibigan? Ganito ang mababasa natin. Tuloy natin. Verse 16. Magalak kayong lagi. 17, palagi kayong manalangin. 18, magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo. Para sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Yung kausap ni Pablo, para sa inyo ito. Sabi niya, na magpasalamat kayo sa Diyos. Sapagkat ang magpasalamat para sa Diyos ay kalooban mismo ng Panginoon Diyos na may gawa ng langit at lupa. Amen! Ngayon kaibigan, anong gusto mong gawin? Yung kalooban mo o ang kalooban ng Diyos? Kung ako sa iyo, ngayon pa lang kaibigan, kung ang sinusunod mo ay ang kalooban mo, magbago ka ng ugali. Sundin mo ang kalooban ng Diyos. Eh bakit? Yan buhay mo yan, buhay ko ito, buhay natin lahat. Lahat yan galing sa Diyos.
Yung hininga mo, hininga ko, hininga ng lahat. Galing sa Diyos yan. Yung sikat ng araw, Diyos ang nagpapaharaw para tayo may vitamin D. Lahat ng meron ka galing sa Diyos. Kaya dapat lamang ipagpasalamat mo sa Kanya yan. Anong sabi ng Biblia? Gamitin mo ang katawan mo upang maparangalan ng Diyos. Kapag pinasasalamatan mo ba ang Diyos, napaparangalan mo ang Diyos. Amen. Mapaparangalan mo siya. Bakit? Sapagkat yung kakalooban ng Diyos hindi kalooban mo. O baka naman yung kalooban ni Satanas ang gusto mo. Yung katawan mo, ginagamit mo, nagsiyasyabo ka. Pero, alam mo, pag nagsiyasyabo ka, durog ang utak mo dyan. Kaya yung mga nagsiyasyabo, wala nang masinong isip. Wasak ang droga. Binasak ng droga. O, hindi po ba ganyan? Napanood ko yung testimony ni Dolphy Jr. Alam niyo pa yung si Dolphy Jr., yung anak ni Dolphy, ni Mang Dolphy, ni Pidol, yung sikat na komedyante. Di ba yung anak niya nakulong, nabilibig? Anong nangyari? Sabi niya sa kanyang testimony, yung bilibid, nandun na lahat ng bisyo. Sabi niya, magbisyo ka ron, wala nang uhuli sa'yo. Meron ka pang gwardya, sabi niya. Araw ng linggo, sabi niya, ang daming babae. Anong tinitinda ng babae? Siyempre, alam mo na, bakit siya nagpunta sa bilibid? Wala naman siya dinadalaw doon. Naalala ko nung araw, sabi nila, na-interview sa TV, anong ginagawa niyo dyan? Sabi sa mga babae. Sabi ng babae, nagbebenta po ng lupa. Sipin niyo, nagbebenta ng lupa sa bilibid. Di ba, something may nangyayari? Kaya sabi niya, gusto mong droga? Araw-araw ang droga, mula umaga hanggang gabi. Sugal, bisyo, lahat na. Nasa loob ng bilibid. Tama nga naman. Wala nang uhuli sa'yo. Bakit? Meron ka pang gwardya. Tapos, in-describe niya yung mga gwardya. Mga ganun ang itsura. Mukhang adik, sabi niya. Napanood niyo po ba yan? Ako napanood ko. Yung living testimony ni Dolphy Jr., yung anak ni Mang Pidol. Pero ngayon, nakalaya na po siya. At salamat sa Diyos. Tinanggap niya si Jesus. Ikaw kaibigan, kailan mo tatanggapin si Jesus? Kaya sabi ni Dolphy Jr., itong testimony kong ito'y karanasan nating lahat. Ano pa sabi ni Dolphy Jr.? Salamat sa nagpakulong sa akin. Pinasasalamatan niya pa yung nagpakulong sa kanya sa bilibid. Bakit? Kung di siya nabilibid, hindi niya nakilala si Jesus. Nung nasa bilibid siya, doon niya nakilala si Jesus. Sa panonood ng programa ni Brother Hedy Villanueva ng GIL. Sabi niya, nang buksan ko television, si Brother Hedy, sabi niya, nagsasalita, hindi religion ang kailangan, kundi relasyon sa Panginoong Yesus. Tama nga naman po. May religion ka nga, pero mali naman ang relasyon mo sa Diyos. Di wala rin, anong kwenta ng religion mo? Wala. Mas maganda, yung relasyon mo kay Yesus. Yun ang mahalaga. Yung relasyon natin kay Yesus. Amen. Kaibigan, panahon na ng pagsuko. Pagsuko para saan? Isuko ang buhay natin kay Jesus. Bakit? Kaya pag hindi natin sinuko, sayang naman. Alam niyo po ba, sabi ni Jesus kay Judas, Judas, buti pang hindi ka na pinanganak. Kita niyo yan? Inudas Kaya sabi ni Jesus nang hindi pa si Judas, Judas, buti pang hindi ka na pinanganak. Hindi po ba inudas ni Judas? Si Jesus ng 30 pieces ng pilak at ginto sa panahon niya. Korupsyon. Ano po?
Kaya tayo bilang mga tao, anong dapat natin gawin? Sundin ang kalooban ng Diyos. Sino nagsabi sumunod tayo sa kalooban ng Diyos? Ang ating Panginoong Yesukristo, our Lord and Savior. Amen. Tignan natin ang salita ng Panginoong Diyos mismo sa Mateo 17:5. Ganito nang nakasulat. Ano po? Babasahin po natin. 17. Ito po. Mateo. Ito, hanapin lang natin. Ito po, nakalagay. 17 verse 1 ng Mateo. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at magkapatid na Santiago at Juan. At sila yung makyat sa isang mataas na bundok. Yan. At sinama niya, 2, 3. Si Pedro at si Juan at Santiago na magkapatid. Habang sila'y naroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at nagdingning sa kaputihan ng kanyang damit. 3. At nakita ng 3 alagad, sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. 4. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti narito kami. Kung gusto ninyo, magtayo ako ng 3 tolda. Isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias. 5. Heto na. Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na hulap. Mula rito may tinig na nagsasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Anong sabi ng Panginoon Diyos? Tungkol kay Jesus, ito ang kinalulugdan kong anak. Pakinggan ninyo siya. So maliwanag ang utos ng Diyos. Kanino tayo makikinig? Sa kanya pong anak. Sinong anak ng Diyos? Si Jesus. Kaya kung meron tayong pakikinggan, ay walang iba kundi ang salita ni Jesus. Huwag tayong makinig kung kani-kanino. Iba yung kalooban ni Jesus, iba yung kalooban ng tao. Dapat masunod dito ang kalooban ng Diyos. Anong kalooban ng Diyos? Makinig sa kanyang minamahal na anak na si Yesukristo. Amen. Sapagkat ang salita ng Panginoong Yesus ay galing po sa Diyos na kanyang iniutos kay Jesus na kanyang sasabihin nang siya po ay nangangaral dito sa ibabaw ng lupa. Tingnan natin ang testimony ng ating Panginoong Yesus. Sa 1:12-49-50. Sabi ni Jesus, sapagkat hindi ako nagsasalita ng mula sa sarili ko lamang, ang Ama na nagsugo sa akin ang siyang nagutos kung ano ang aking sasabihin at ipapahayag. 50. At alam kong ang kanyang utos ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kaya't ang pinasasabi ng Ama ang siya kong ipinapahayag. Maliwanag po, nasugoy ng Diyos si Jesus dito sa mundo natin, kinagagalawan, kinalalagyan. Anong sabi ni Jesus? Ang aking salita ay galing sa aking Ama sa langit. Kung ano ang gusto niya, yun ang aking sinusunod. Kung anong gusto niyang ipahayag ko, siyang masusunod. Kung anong gusto niyang sabihin ko, siyang masusunod. At kapag sinunod mo si Jesus, ano sabi ni Jesus? Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Di ba napakaliwanag yan? Pag sinabing buhay na walang hanggan, doon po sa piling ng Diyos, sa kalangitan nyohon. Hindi po kung saan yun. Sa langit yun. Pagdating ng araw. Kaya kaibigan, hanggat nandito pa tayo sa ibabaw ng mundo, sundin na po natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Unahin muna natin ang kalooban ng Diyos. Yan nga po sinasabi nilang God first. Unahin natin ang Diyos. Amen. Kapag ginuuna mo ang kalooban ng Diyos,
Nagagawa mo ba ang kanyang kalooban? Opo. Napaparangalan mo ng iyong sarili ang Panginoon Diyos. Amen. Amen. Kaya kaibigan, kung hindi nyo pa po sinusuko ang buhay nyo kay Jesus, panahon na ng pagsuko kay Jesus. Mahirap po ang walang Jesus sa buhay. Bakit ko sinabing mahirap? Sapagkat ang pwedeng magdala lang lamang sa langit at impyerno ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yesu Kristo. Panguli, babasahin ko po ang talata. Dito po sa Mateo chapter 25, ganito po nakasulat. Sa 31. Sa malwalating pagdating ng anak ng tao, kasamang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kalwalatian. 32. Titipunin sa harap niyang lahat ng bansa at sila'y kanyang pagbukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Sinong pastol? Si Jesus. Siya po ang pastol dito. 23. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Pagbukod-bukurin, no? Kanan at kaliwa yung gagawin niya. Yung nasa kanan at saka yung nasa kaliwa. Kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, yung mga kanan. Halika kayo, mga pinagpala ng aking Ama, pumasok na kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likahin ng daigdig. Meron na palang kaharian nun na inihanda ng Diyos bago likahin ng daigdig. Hindi pa po nililikha ang mundo natin, meron na palang kaharian ng Diyos sa langit. Kaya yung Ama namin nasa langit ka, ayun, nandun ang Diyos sa langit. Anong sabi niya? Sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, ali kayo, mga pinagpala ng aking Ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pananlikahin ng daigdig. Yung masunurin, kundi ng kalooban mo, papunta sila ng langit. Paano yung hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos? Ito naman, sa verse 41. At sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, yung kambing, yung suwail, masuway. Lumayo kayo sa harapan ko, sabi ni Jesus. Kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga kampon. So yung hindi masunurin sa kalooban ng Diyos, saan sila ilalagay ni Jesus? Sa apoy ng impyerno. Sinong kasama? Walang iba kundi ang dyablo o Satanas na sinunod ninyo. Kasi si Satanas po, wala salita ng Diyos yan. Ito, babasahin ko. Sabi ni Jesus, tungkol kay Satanas. Meron ba salita ng Diyos si Satanas? Tingnan natin ang salita ng Panginoong Jesus. Sa 1:8. Ito po. Babasahin ko. 44. Ang dyablo ang inyong ama. At ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya at hindi pumapanig sa salita ng Diyos kailanman sapagkat walang puwang sa kanya ang salita ng Diyos. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. Hindi pumapanig si Satanas sa salita ng Diyos. Kaya wala puwang sa kanya. Kaya dadalhin din siya sa apoy ng impyerno. At makakasama ng mga ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Oh, ikaw kaibigan, gusto mo ba ron? Ikaw lang ang pwedeng magpasya niyan. Pero isa lang ang masasabi ko, sundin natin ang kalooban ng Diyos na nakasulat sa kasulatan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo sa barangay 103. Ayan, barangay 103, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Ito pong kinatatayuan ko yun, Paraiso Street ito, corner ng Lacson Street. Dito po sa District 1, Tondo, Manila. Ano po?
Isa lang ang aking masasabi, kaibigan. Like, share na share. Kayo nasisharean, mag-share naman kayo. Hindi naman po masama mag-share ng ganito eh. Bakit? Eh patungkol sa salita ng Diyos ang inyong isishare. Kaya sana naman nagsishare kayo kung ano-ano sinishare ninyo. Di mo ba? Mas mabuti nagsishare kayo salita ng Diyos. Amen? Amen. Okay, ito titignan natin. Meron ba tayong tagapakinig o wala? Meron po. Kaya sumasagot, meron daw. Inuunahan na ako. Ayan, o. Ano masasabi mo, Ate Ason? Ano masasabi mo? Ano pa masasabi mo, Kako? Wala akong masasabi, kundi Ano? amen. Amen, yan. Meron po. Yan, meron kanina dito, yung kasama niya po nagtatrabaho rito, kanya pong empleyado. Kahit ganyan po, meron sariling empleyado dito si Ate Ason. Dalawa yung empleyado niya, mag-asawa. Tapos na po ang kanilang hanap buhay. Ito, wala na pagkain, upos na. Kaya pahinga na sila. Ano po, yan ang kanilang hanap buhay. Chicha sa umaga. Alas 2 pa lang na madaling araw, gising na siya para yanda yung kanyang ititinda. Anong oras na ngayon? Alas 11:30. Pahinga na sila. O, bukas na uli niyan, alas 2. O sige po, ano? Yan. Picture muna tayo dati. Yan. Yan po, pangalan niya po, Ate Ason Bautista. Bautista po sa kanyang asawa si Kuya Totoy, ano? Sa pagkadalaga ay mga lindan po siya. Ano? Yan. Sige po, hanggang dito na lamang po, ano? Street Bible Study to. Ayan, iskinitay ko. Kung dadaretso ka ron, makakarating ka dun sa pier, dyan. Pero pag dito naman, makakarating ka sa Divisoria. Yan, Divisoria. Yan dito na lamang po, ano? God bless us all. Bye-bye!